Everyone, Kian here. Our Bible verse for today is all about Acts 7 verse 54 to 60. So, yung topic na to is all about Stephen. Yan. So, ang sarap sa pakiramdam kapag marunong tayong magpatawad. Ganun din, nababago yung buhay natin. At the same time, yung mga taong pinatawad natin, nababago din yung buhay nila. So, sabi dito sa verse na to, para sa kaalaman ng lahat, yung unang mananampalataya, yung early church, yung New Testament church, ay sila ay talagang pinag-uusig ng mga religious leader during that time. Kasi yung mga Pariseo, talagang overprotected sila sa kanilang religion. At tinitingnan nila yung Christian as a different Christian, a different religion na inilalayo yung tao sa relihiyon nila. So, yung Judaism. So, pinag-uusig nila yung mga naunang Kristiyano at sinimulan niya kay Jesus Christ. And alam nila kasi si Jesus Christ yung founder ng church at yung mga alagad niya at yung mga naunang Kristiyano. So, sabi dito sa chapter 7, nangaral siya. Sobrang habang preaching at nilathala ni Stephen yung history ng Israel. At dito, after ng preaching ni Stephen, sabi dito sa verse 58, they dragged him out of the city and began to stone him. Kasi ayaw nila ng preaching ni Stephen. Kasi lumalabas na masama sila. At tinatawag sila ni Stephen na parang magsisi na kayo, you have to recognize Jesus as the Messiah. So, they dragged him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their cast of the feet of the young man and named Saul. Si Saul, siya yung nandun na sa lugar na yun, na basically, meron siyang approval para sa execution of Stephen. At yung mga damit talaga ng mga witnesses ay nilalagay dun sa harapan ng paa ni Saul, kasi sila yung unang babato kay Stephen. Kaya para mas maganda yung bato, ay tatanggalin mo nila yung mga suot nila. So, verse 59, while they were stoning him, Stephen prayed. Habang binabato si Stephen, nananalangin siya, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Ibig sabihin, namatay siya. So, at kinalatkad siya palabas ng lungsod upang batahin, inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng binatang nangangalang sa ulo. At habang si Saulo ay naging ng Pablo, at habang binabato na nila si Stephen, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Stephen at sumigaw ng malakas na Panginoon, huwag mo po silang panalitin sa kasalanan ito. Napakatindi. Siya na yung binabato na hanggang sa mamatay, pero yung panalangin niya, huwag niyo po silang panagutin sa panalangin ito, sa kasalanan ito. So yung teaching dito, following Jesus is the most radical thing you can do. Gusto mo bang maging kakaiba sa lahat ng tao? You follow Jesus Christ. Why? Hindi mo makikita yung character ni Jesus Christ sa mga tao dito sa mundo. And when you follow Jesus Christ, you also become radical like Jesus. So, sabi ng utos ng Panginoong Hesus Kristo dito sa Luke 26:27-28, but to you were listening, I say, love your enemies. So, yun yung ginawa ni Stephen. During na binabato siya, do good to those who hate you. Ginagawa ng mali. Nainis na siya kasi imagine mo, nagagalitan na siya ng mga tao, kinaupuputan siya. Pero they bless those who curse you and pray for those who mistreat you. So, subalit sinasabi ko sa inyo, ang mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumasumpa sa inyo at panalangin ninyo ang mga nangapi sa inyo. So, ito yung ginawa ni Stephen, katuruan ni Hesus Kristo. At by the way, ito rin yung ginawa ni Jesus Christ. Nakapasok sa krus. Pero Father, sabi niya, forgive them for they don't know what they're doing. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginawa. Parehong-pareho sa nangyari kay Stephen. Pero ginaya talaga ni Stephen kung sino si Jesus Christ. So Lord, do not hold against
these sins against them. Kung iisipin niyo po mabuti, yung ganitong klaseng panalangin, ito yung highest form of forgiveness. And that is, the highest form of forgiveness is Christ-likeness. Ito na yung pinakamataas na klase ng pagpapatawad sa kapwa. Unang level, yung hindi ka nagaganti. So, hindi ka nagaganti. Kumbaga, vengeance is yours. That is the first level. Second level is, nag-release ka ng forgiveness. So, yung una, hindi ka nagaganti. May gumawa sa'yo na mali, ginawa ka na masama, so hindi ka nagaganti. Second level, pinatawad mo sila. Third level, pinakamatindi sa lahat, yung ginawa ni Jesus. Yung sinabi ng Panginoong Hesukristo na dun sa mga nagpapako sa kanya sa krus sa Romano, na in fact, marami dun na ligtas. At sabi ng Panginoong Hesukristo, Father, alam yung kanilang ginagawa, patawarin niyo sila. So, ganun si Stephen din. So, Lord, do not hold sins against them. Yung sabihin mo lang na, Lord, iganti mo. Yung iba kasi parang, Lord, iganti mo ako. Pero yung mas matindi pa yung highest form of prayer na, Lord, huwag niyo po sila lang panugitin sa kasalanan ng ginawa nila sa akin. So, kapag sumusunod ka sa Panginoon, magiging radical ka. Magiging kakaiba ka sa lahat ng mga tao sa mundo. Kasi, si Jesus yun ibang klase yan pag sinunod mo si Jesus. But pag naging katulad ka niya, you will do good to your enemies, you will pray for those people who hurt you, and you will bless them. Christ-like responses engrave the gospel in the heart of unbelievers. So, kung makikita niyo po dito sa verse nito, si Saul mismo andoon. Si Saul naging Apostol Pablo. Andun siya nung binato si Stephen. Narinig niya yung preaching ni Stephen na very powerful. At nakita niya si Stephen habang binabato hanggang sa mamatay. Ito pa yung panalangin niya. Lord Jesus, I receive my spirit. Lord, do not hold this sin against them. Very powerful yun. At hindi natin makikita sa ibang tao. Diba? So, si Stephen, ginuhitan niya yung puso ni Apostol Pablo dun sa bintawan niyang mess niya yun. Talagang inukit niya sa puso ni Apostol Pablo yung ebanghelyo, and who becomes the follower of Jesus. When we respond, those who hate us, those who do evil against us, ang pakita na sa kanila yung pagmamahal, gaya ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Engrave the gospel. Iukit natin yung ebanghelyo si Jesus Christ sa puso ng mga taong nananakit sa atin. So, yung pagpapatawad is not really about us. Yung paggawa na mabuti is na gumagawa na masama sa is not about us. It's about Jesus Christ. So, gusto mo itanghal at itanyag yung pangalan ng Jesus Christ na we forgive because we want to make Jesus known among the people. So, like Christ-like response engraves the gospel in the heart of unbelievers. So, sabi nga ni Apostle Pablo, yung tinitingnan niya si Stephen habang binabanto, alam mo yun, talagang tinatamaan yung puso niya, yung puso matigas niya, at ginuguhit doon yung ebanghelyo sa puso niya. Kaya yung preparation na encounter niya sa Jesus Christ, talagang kakaiba, boom talaga. Si Apostle Pablo na persecutor, naging preacher of the gospel. Diba? So, apply natin sa buhay natin. So, pray for the salvations of our enemy, response to the evil. Kung meron kang kaaway, nag-uusoy sa'yo, pinagsisismasan ka, ginagawa ka na mali, minamali ka sa paningin ng ibang tao, kinakangkom yung properties mo, pray for the salvations of the enemy. Kasi minsan, masakit yun, pero kapag ginawa mo yun, siksik-liglig umaapaw yung blessings pa, yung happiness. Kasi you are Christ-like. Ginawa mo kung paano yung gusto ni God na mahalin natin yung ibang tao. Be radical. Thank you everyone, and God bless. Hope you learn from this verse.